Privilege na maatasan po ng ating mahal na pastor. Tayo po tayong lahat and grab your Bibles. Amen. Thank God for the King James Bible. Deuteronomy chapter number 33. Deuteronomy chapter number 33. We'll read several verses from verse number 13 hanggang verse number 16. Deuteronomy chapter number 33, verse number 13 to 16. Are you there? Amen? Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay, verse number 13 hanggang verse number 16. Ready now, read. And of Joseph he said, Blessed of the Lord be his land, for the precious things of heaven, for the dew, and for the deep that coucheth beneath, and for the precious fruits brought forth by the sun, and for the precious things put forth by the moon, and for the chief things of the ancient mountains, and for the precious things of the lasting hills, and for the precious things of the earth, and the fullness thereof, and for the good will of him that dwelt in the bush, let the blessing come upon the head of Joseph, and upon the top of the head of him that was separated from his brethren. Nakita po natin dito sa talatang ating binasa, yung blessing ng Panginoon kay Joseph. And 5 times, binanggit yung word na precious. There are precious things that God gave him. At sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ipapakita sa atin ng Panginoon na talagang seryoso ang Diyos na mag-bless sa kanyang mga anak. Tayo po saglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Holy Spirit of God, kayo pumanguna sa aming kalagitnaan. Salamat po sa privilege as always sa pag-aaral namin ng inyong salita. Ito po'y ginagamit nyo to change our hearts, to change our ways, at magkaroon kami ng maayos na perspective sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, for the opportunity na kami po ay makapaglingkod sa inyo. Pagpapalain niyo po ang inyong salita ngayong gabi. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you po. You may be seated. Pinakita sa atin ng Panginoon na hindi tinitake ng Diyos lightly on how He blessed a person's life, just like Joseph's life. What he receives are precious things from God. Can you imagine? Ito'y hindi dahil sa siya'y magaling, hindi sa dahil siya ay maraming talento, hindi sa dahil siya ay maraming resources, hindi dahil sa kanyang pinag-aralan, kung hindi dahil sa Diyos na meron siya. Can you imagine what God gave him? The precious things of heaven. Yun ang sinabi ng Panginoon. God gave him precious fruits. God gave him precious things from the moon. Can you imagine that? God gave him precious things from the hills. God gave him precious things of the earth. Alam ng Diyos kung paano niya pasayahin ang isang lingkod niya na katulad ng pangalan ni Joseph sa Biblia na ngayon na ating binasa. Ang mga kapatid niya, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ay nakaramdam, naranasan, at nakita nila ang pagpapala ng Diyos sa kanya. Precious means costly or of great value. Ito'y pinagpapahalagahan.
If we are going to study the life of Joseph as a human being, pwede tayong magkaroon ng self-pity. Grabe naman si Joseph, bakit kinuha na niya lahat? At hindi man lang ako binigyan. At pag tiningnan natin ang buhay ng iba, ay nagkakaroon tayo ng sometimes na upset tayo sa ating sarili. Pero kapag ang pinag-aralan natin ay ang salita ng Diyos, I believe for sure, mauunawaan natin at makikita natin that there are precious things God has reserved for us. Tonight, a simple question. Do you know what is precious in our Bible? We've studied the life of Joseph. Maraming mga precious things ang binigay ng Panginoon sa kanya. Pina-experience ng Panginoon sa kanya in His lifetime. But how about us tonight? Nakita natin kung paano yan ipinangako ng Diyos at kung paano na-fulfill sa kanyang buhay na ang kanyang tinanggap sa kanyang buhay is so precious dahil alam niyang ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya. But how about us tonight? Do you know what is precious in our Bible? Have you studied your Bible? At tinignan din natin, ano kaya ang nireserve naman ng Diyos para sa akin personal? Anak din ako ng Diyos. Ako'y mananampalataya din. Nagmahal din ako sa Diyos. Meron din akong ginawa para sa Panginoon. Ano kaya ang meron ang Diyos para sa akin? Do you know what is precious in our Bible? If God bless Joseph, He can bless us too. Yung blessing na binigay ng Panginoon sa kanya, hindi mahirap ibigay sa bawat isa sa atin. At kapag naunawaan pa natin kung ano talaga sinasabi ng Bible patungkol sa atin, ay baka si Joseph pa mag-isip, dapat meron din ako noon. Do you know what is precious in our Bible? Number one, our deliverance is precious. Our deliverance is a valuable gift from God. Hindi basta-basta ang kaligtasan na ating tinanggap. How shall we escape if we neglect so great salvation? Hindi basta-basta ang binigay ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6. Let's try to study our Bibles and read the verses from our Bibles tonight. 1 Corinthians chapter 6, verse number 20. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Hindi tayo pwedeng magmukmok. Hindi tayo pwedeng malungkot because God has something for us. We are bought with a price. 1 Peter chapter 1 verse number 18. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation, received by tradition from your fathers, verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without spot and without blemish. Can you imagine the blood of our Lord and Savior Jesus Christ
is a precious blood. Ito'y dugo na hindi pamigay. Sa palengke, pag mamimili ka, tatanungin ka, gusto mo ng dugo? Libre lang eh. Pero ang dugo ng Panginoon, it's precious. Sino tayo para ialay ng Diyos ang kanyang dugo? Sino tayo? Pilit tayong inagaw ng dyablo. But thank God, Jesus bought us with a price. Sobrang halaga nung nangyari dun sa Kalbaryo. Sobrang halaga ng dugo na nadanak sa cross. Huwag natin siyang ikahiya. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang ginamit niya para tayo'y bayaran sa ating mga kasalanan. Tayo iniligtas sa pamagitan ng kanyang dugo. At sa pamagitan din ng dugo ng Diyos, tayo ay binigyan ng Diyos ng revival. The more we think of the blood of the Lord Jesus Christ, the more na makakalimutan natin kung sino tayo at maaalala natin kung sino ang nagbayad, ang nagbigay ng kanyang dugo. The blood of the Lord Jesus Christ is so precious. Mapapahiya tayo sa Panginoon. Ang dugo ng Panginoon walang bahid ng kahit anong kasalanan. Yung hindi natin kayang pagtagumpayan, na pagtagumpayan ng banal na dugo ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay ligtas na ngayong gabi, hindi basta-bastang ikaw ay naligtas. Ligtas kami kasi dyan ako nag-a-attend sa Christian Bible Baptist Church. Ligtas kami kasi lumaki ako sa Sunday School. Tinuruan kami ng aming teacher at alam na namin yung paraan na pag namatay ka, tinanong ka, sa kapupunta pag ikaw namatay? Sa langit. Bakit? Kasi tinanggap ko ng Panginoon sa puso ko bilang salita. Pero hindi mo nauunawaan how He bled and died. He bled and died. The world needs to hear what happened on Calvary. It's about time na hindi natin ikakahiya ang Panginoon. Yung kaligtasan na binigay ng Diyos sa akin is so precious. Dapat sana bihag pa rin tayo ng kasalanan. Dapat sana dun pa rin tayo papunta sa impyerno. Thank God we've been delivered. Our deliverance is precious. Hindi tayo naligtas dahil sa simbahan na meron tayo. Hindi tayo naligtas dahil sa mga magulang na meron tayo. Hindi tayo naligtas dahil meron tayong pastor. Hindi tayo naligtas dahil mabuti tayong tao. Hindi tayo naligtas dahil sa relihiyon. Hindi dahil sa pagsunod sa 10 utos. Kung hindi tayo naligtas dahil sa banal na dugo ng Diyos. Our deliverance is precious. Number 2. Our death is precious. Kaklarify ko lang po, hindi po utang ito, ano po? Yung kamatayan. Our death is precious. Psalms 116. Verse number 15. Sabi ng Bible, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Our death is precious. Naunawaan po ba natin kung gaano tayo kahalaga?
Sometimes, nalulungkot tayo, pero pag tiningnan natin ang salita ng Diyos, grabe. Meron tayong na-miss na loved ones natin, pero yung realization na merong sasalubong sa kanila at walang iba kung hindi ang Panginoon mismo. Hindi ilalagay ng Panginoon yan kung hindi siya nag-anticipate ng pag-uwi ng mga mananampalataya. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Sino ba itong mga saints na ito? Tingnan niyo po, 1 Corinthians. Marami nagtatanong, sino ba yan? O, tingnan na natin sa Bible natin. 1 Corinthians chapter 1. Verse number 2. Unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Every born-again believer is a saint of God. Kaya nga pag uuwi ang mananampalataya, natutuwa ang Diyos. Sabi niya, ba't kaya natutuwa ang Diyos? Do you remember what happened noong ang Panginoon ay aalis na? At yung bilin niya sa kanyang mga disciples, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Pag naisip natin yan, there's a prepared place for the prepared people of God. Maraming mga tao naghahanda. They are preparing just for their life here on earth. But how about preparing after death? Yung realization that there's life after death. Maraming nalulungkot kapag may namamatay. Pero salamat tayo, mananampalataya. Malungkot tayo, pero sa kabilang banda, nandun na sila kapiling ng Panginoon. To be absent from the body is to be present with the Lord. We have no idea how wonderful heaven is. No words can express its beauty. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man. Can you imagine that? Tingnan natin sa Revelation. Ano sinasabi ng Panginoon? Revelation chapter 21. Sabi ng Bible sa verse number 3. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. And God Himself shall be with them and be their God. We are longing for Him. Kapag nakipag-usap tayo ay gano'n na lang sa Kanya na mataimtim. How we wish makikita na natin siya na mukhaan, pero ngayon hindi pa. But there will come a day. There's a place
We shall be His people. And He will be our God. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. Nararamdaman mo ba yung pain? Are you in pain tonight? Are you crying tonight? Is your life miserable tonight? Are you sad tonight? Can you imagine kung ano man yung gagawin ng Diyos sa atin doon sa langit? Aalisin niya yung mga gumugulo sa ating isipan. Aalisin niya yung karamdaman na meron tayo. God shall wipe away all tears from our eyes. At kung anong meron sa langit, ay pinasilip lang ng Panginoon kay John in the island of Patmos. Hindi niya clearly nakita. Silip lang. Tingnan natin kung ano yung nakita niya. Tingnan niyo po, verse number 18. Revelation 21, verse number 18. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 11th, the 10th a chrysoprase, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. There is a prepared place for the prepared people of God. Hindi ko pwedeng ipagpalit sa kahit anumang bagay sa mundong ito kung ano yung inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. God is waiting for us to show us what He prepared. Kaya yung Glory Day, pag tumunog ang trumpeta, sabay-sabay tayo, no? Nakakalungkot kasi pag isa-isa, di ba? Kaya ayokong mamatay. Gusto ko abutin ko yung rapture para sabay-sabay na magkakagulatan. Wow! Grabe pala dito! Kasi pag nauna ako doon, ibubulong ko sa Panginoon, isunod nyo na si Joseph. Maganda, sabay-sabay. Para pagtunog ng trumpeta. Can you imagine? We are going to meet Him in the clouds. At maraming mangyayari. Magkakaroon ng great tribulation dito at magkakaroon ng kasalan doon sa langit. By that time, may asawa na po si Sir Paul. Amen?
Siyempre, iba pa yung kasalan sa langit. At pagkatapos, babalik tayo dito with the Lord. Can you imagine what will happen? Our death is precious. Number 3. Our direction is precious. Psalms 126. Psalms 126, verse number 6. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Minsan na miss out natin kung ano-ano yung tangan-tangan ng isang soul winner. Ano ba yung dala niya? Bakit siya nag-akay ng kaluluwa? Ano ba yung dala niya? Bakit nagkaroon ng bunga yung pagpapagal sa gawain ng Panginoon? Let me remind you of the precious seed. Our direction is precious. The Word of God is our precious seed. Paano mo pinagpapahalagahan ang salita ng Diyos? Hindi pwedeng mawawalan ng kabuluhan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kunin mo to, basahin mo, i-apply mo sa iyong buhay, for sure, merong magandang resulta ang Panginoon. This book will tell us how to live our lives. This book is our standard. Masaya tayo dahil mayroon tayong salita ng Diyos. Can you imagine, paano kaya kung hindi natin alam nasaan ang salita ng Diyos? But we're so thankful we found the book. Ito yung salita ng Diyos. Ito yung aklat ng Diyos. This is not just another book. This is not the version of the book. This is the very Word of God. This is the book. This is the King James Bible, the Word of God, the precious seed. Hindi natin pwedeng babaliwalain because this book changed our lives. This is not the corruptible seed. Hindi ito yung maling salin. Hindi ito yung other version na perversion. Kaya't napakahalaga ng mga salita na nilagay ng Diyos sa ating King James Bible. So precious na dapat pinagpapahalagahan ng isang mananampalataya. 1 Peter chapter 1 verse number 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the Word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, the flower thereof falleth away, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you.
studying the Bible. The King James Bible. Sabi ng iba, meron bang maliligtas kapag hindi King James Bible ang gamit mo? Kung gagamitin mo lang. Pero ang katuruan ng King James Bible ang siyang naging dahilan kung bakit tama ang kaligtasan na meron tayo. Hindi nagkamali ang Diyos na ibigay sa atin ang mensahe dahil basahin mo ng basahin ang aklat na ito ay siguradong matatagpuan mo ang mga talata para ikaw ay luluhod, ikaw ay mananalangin, ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan at marirealize mo sa iyong sarili that you are a sinner and we need a Savior. Ang mensahe ng salita ng Diyos mula sa aklat na ito ay napakahalaga. It is salvation by grace through faith. We are so thankful na simula pa nung panimula, nung ang ating pastor ay nagmisyon, dala-dala niya ang King James Bible. This church is preaching the gospel. Still, that only Jesus saves. Itong aklat na ito ang siyang naging dahilan kung bakit tama ang ating kaligtasan. Itong aklat na ito ang siyang naging dahilan kung bakit tama ang ating baptism. Ibig sabihin, ito rin ang nagdala sa atin sa tamang simbahan. Alam natin nung ang Panginoon ay nagsimulang mag-minister, mayroong nagsimula bago siya. There was a man sent from God whose name was John. And we're so thankful kung paano ito binigay ng Diyos sa atin. And in those days came John the Baptist preaching the Word. Marami nagsasabi sa inyo, ba kasi nakuha ang pangalan na Baptist? Diyos mismo ang nagbigay. Because holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Salamat sa Panginoon na binigyan nila at pag binasa natin sa Book of Acts, ituturo tayo sa sabihin ng mga disciples ng Panginoon, saan ba nagsimula ang ministry nyo? It started from the baptism of John. Sinong John yun? John the Baptist. At tayo nagpapatuloy sa doktrina na meron na binigay ang mga apostles na tinuruan ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Our direction is precious. Kaya maraming na-accomplish ang ating church. Why? Because of the direction that we have. We are so thankful in our church. We have the King James Bible. Number 4, our display of love is precious. Do you love the Lord Jesus Christ? Napakahalaga niyan sa Panginoon. Matthew chapter 26. Matthew chapter 26, verse number 7. There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. But when his disciples saw it, they had indignation, saying, to what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much and given to the poor. Ano ba to? Sayang yan. Benta na lang yan at sana binigay sa mga mahirap. In verse 10, when Jesus understood it, he said unto them, why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me.
Ito po'y patotoo that God recognizes every good work for Him. Ang pagbibigay ng pagmamahal sa Panginoon, hindi tao ang mag-judge. Hindi tao ang magsasabi. Kung hindi ang Diyos mismo. They were reprimanded. Why trouble ye the woman? Mapipigilan mo ba ang nagmamahal sa Diyos? Na ibigin ang Panginoon? I-sacrifice ang mga bagay para sa Panginoon. Yung paglilingkod sa Diyos. Hindi minsan natin maunawaan. Yung mga nagbibigay ng buhay para sa Panginoon. Sayang naman ang buhay mo. Sana tinapos mo ang pag-aaral mo. Sana naging engineer ka na lang. Sana naging architect ka na lang. Sana naging lawyer ka na lang. Kaysa ikaw ay mag-surrender ng buhay. Sayang! Ano sabi ng Panginoon? Why trouble ye the woman? Bakit mo ginugulo ang buhay niya? Tinawag siya ng Panginoon. Pabayaan mo siya. He or she had a good work in me. They wrought a good work in me. Sa paglilingkod sa Panginoon, tatandaan natin, meron sinabi ang Panginoon dito sa Matthew chapter 25, verse number 40. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Kaya nga ang pagmamahal sa Diyos ay hindi natin maitatago. Serving God is serving others. Marami ang hindi nila maintindihan kung anong ginagawa natin sa ating church. Bakit kailangan nyo pang puntahan sa kanilang mga area? Bakit kailangan nyo pang sunduin? Kung talagang ligtas yan, pupunta yan sa simbahan. Biruin mo yan? Bago ma-born again na? Ba't tayo nagpapagal? Ba't tayo hinahamon ng ating pastor sa ating mga area na tayo ay mag-labor, trabahuin na, i-disciple natin sila? Bakit? Dahil kung anong ginagawa natin sa ating kapwa ay ginagawa natin sa Diyos. Hindi pwedeng, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Wala akong pakialam sa inyo. Basta I love you, Jesus. We should care for others. When God saw the multitude, He was moved with compassion on them. People tend to belittle what Christians are doing for God. Ano ba yan? Sayang lang ang oras mo dyan. Ano ba yan? Ba't sumasama ang soul winning? May natatanggap pa kayo dyan? May sweldo ba kayo? Ano ba yan? Choir members? Siguro ang laki ng sweldo ng mga choir members natin. Lalo pa pag nag-special number. Kada kanta, isa-isa sila, 5,000. Ang bihira. Lalo pag solo, mas malaki yun. 25,000 yun. Remember what God said in Matthew chapter 22, verse number 37. Jesus said unto them, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Paano natin i-express yan? Kung hindi tayo mag-exert ng effort. Paano natin masasabi na mahal natin ang Diyos? Kaya nga, attitude parati ng puso ang pagbibigay. Giving is the attitude of the heart. God loveth a cheerful giver. If you love Him, then show it. If you love Him, then show up. If you love Him, then serve others.
If you love Him, then help others. If you love Him, then disciple others. Encourage others and pray for one another. Panalangin na lang. Minsan nakakalimutan pa natin. Napakahalaga ng panalangin. Makita natin yung mga choir members, pinagpe-pray ba natin sila? Yung mga ushers, pinagpe-pray ba natin sila? Siguro pinalipat ka ng upuan. Ano ba naman yung usher na yun? Pagpe-pray nga kita, sana kunin ka na ni Lord. Mali yung prayer, ano? Panginoon, i-bless niyo po siya, Panginoon. Pasayahin para pag nagkita kami, masaya kami parehas. Dapat ganun ang prayer eh. Panginoon, bigyan niyo po kami ng revival. Nakita ko yung katabi ko, inaantok. Panginoon, gisingin niyo po siya. Ganun dapat eh. Panginoon, parang hindi siya tinatabla ng salita ng Diyos. Kayo pong kumilos sa kanyang buhay. At makikita natin ang resulta ng Panginoon. Our display of love is precious. Number 5. Akala ni Joseph, siya lang ang may 5 precious. Tayo din, number 5. Number 5, our dear life is precious. Meron na bang nagpahalaga ng buhay mo? Nang higit-higit. Meron pong nangyari sa 2 Kings chapter 1. Second Kings chapter 1, starting on verse number 9. The setting of the story ay King Ahaziah was sick. At instead na siya ay lumapit sa Panginoon, siya ay mag-i-inquire sa God of Ekron, which is Baal-zebub. And during this time, kinausap ng Panginoon si Elijah. Alam natin kung paano ang Panginoon magbigay ng pagalit kahit yan ay King of Israel pa. At makita natin dito, he sent men, captain of 50. Iba ang lakas ng loob kapag yung captain may kasamang 50. Di ba? Maraming siga, no? Pagka may kasama, lakas ng loob, pero pag mag-isa lang, takot naman. And verse number 9, no, basahin po natin dito. Then the king sent unto him a captain of 50 with his 50. And he went up to him, and behold, he sat on the top of an hill, and he spake unto him, Thou man of God, the king had said, Come down. Ang lakas ng loob. And Elijah answered and said to the captain of 50, If I be a man of God, then let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And there came down fire from heaven and consumed him and his 50. Ubus ang 50. Verse 11, again, also he sent unto him another captain of 50 with his 50. Ang lakas ng loob, 50 lang naman ang laman ng bulsa, no? And he answered and said unto him, O man of God, thus hath the king said, Come down quickly. Pambihira, no? Bilis-bilisan mo nga dyan. And Elijah answered and said unto them, If I be a man of God, let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And the fire of God came down upon heaven and consumed him and his 50.
Ayaw talagang magpatalo nito, no? And he sent again a captain, the third, 50, with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. Behold, there came fire down from heaven and burnt up the two captains of the former 50s with their 50s. Therefore, let my life now be precious in thy sight. Nakita po natin yung humility ni Elijah sa kanyang mga state. If I be a man of God, if I be a man of God, if I be a man of God, yung isa, talagang yabang pa, no? Come down! Yung isa, come down quickly! Pero yung isa, oh man of God! Can you imagine? He realized who Elijah was that time. A man of God! A man of God! Bakit mo hahayaang mamatay ka? Ay pwede ka naman makasama ng man of God! Bakit mo hahayaan na yung apoy na galing ng langit na alam mong ang apoy na ito, walang ibang dahilan kung hindi ang Diyos? Bakit? Because I have a problem with the man of God. This is a very clear lesson for each and every one of us. Don't fight the man of God. Don't criticize the man of God. Pray for the man of God. Serve God with the man of God. Listen to the man of God. What we have to do is encourage our man of God. Ilang beses tayong binibigyan ng mensahe ng ating pastor, ng ating man of God in our lifetime. When was the last time na in-encourage naman natin siya? Serve God with the man of God. We are 47 years in the ministry. Haven't we realized 3 years na lang, golden years na ng CBBC? Samahan natin ang ating man of God. We have a man of God, 52 years in the ministry. Yung katawan niya is failing. Pero yung spirit ay talaga namang gustong-gusto pa niyang maglingkod sa Diyos. Kaya ginagawa niya yung lahat ng abot ng kanyang makakaya na magkaroon siya ng healthy na pangangatawan. And it's all by the grace of God sa ating simbahan. For 47 years, meron tayong man of God. Nainingatan ng Diyos ang ating pastor. Nakikita natin sa yung kalagayan ng ating pastor. Hindi na siya katulad nung dating kanyang kabataan. Pero mas lalo niyang kailangan ng mga kalalakihan sa simbahan na ito na nakakita kung anong meron ang ating pastor simula pa nung siya'y nagsimula. Huwag natin siyang iwanan. Let's be an encouragement with our pastor. Alam niyo po yung sinabi dito nung captain of 50, the third captain of 50? Sana mahalaga ako sa inyong mata. As a member of this church, mahalaga po tayo lahat sa ating pastor. He is so hurting kapag may nagbabackslide.
He was so hurt kapag ka mayroong lumalayo. He was so hurt kapag ka hindi kanya nakikita, hindi kanya nararamdaman. Yung mga panahon na ikaw ay lumalapit at nagpapasalamat, nasa ka na ngayon? Mahalaga tayo sa simbahan na to. Walang hindi mahalaga. Lahat tayo ini-encourage na maglingkod sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, magmahal sa Panginoon. Hindi lang individual, kundi kasama yung pamilya na masayang naglilingkod sa Diyos. Pinakita ng Panginoon sa atin na hindi tayo left out. Hindi natin mamaliitin ang ating sarili. Dahil may blessing ang Diyos para sa iyo at para sa akin. We're so thankful we have a church dito sa lugar ng San Pedro. At kung paano binless ng Diyos si Joseph, the same with us tonight. Hindi ko pwedeng ipagpalit yung kaligtasan. Hindi ko pwedeng ipagpalit yung direction na meron ako. Kung ano man ang mangyari sa ating buhay, mamatay man tayo, abutin man natin ang rapture, ang ganda ng kalagayan natin. At ngayon tayo binigyan ng privilege to love our Lord and Savior Jesus Christ, to serve Him in this local New Testament Baptist Church na tinatag ng Panginoon. Let's keep on serving the Lord. And let's rally behind our man of God. Thank God we have precious things in our Bible. Tayo po tayong lahat.